Hi learners! So, ngayon po ang pag-uusapan po natin ang The Ribs Tale ni Geoffrey Chaucer. So, yung mga nakaraang araw po, related din po siya dito. Kasi, kinuwento ko po sa inyo yung The Miller's Tale na isang matandang karpintero. So, eto yung higanti naman ng isang karpintero sa mga miller. Kasi syempre, ginawa siyang katatawanan. So, isa rin itong katatawanan. Isa itong fablio na ibig sabihin ay bastos at nakakatawang kwento. So, yung mga karakter po natin dito, si John at Alan, dalawang estudyante, at si Simkin na isang miller. Pag sinabi nating miller, sila yung ng mga trigo, ng mais, ng gigiling. Kung na-try nyo na pong magpagiling ng mais, ng mga trigo, ganyan. So, si Simkin kasi, isa siyang mandaraya. Kung nagpagiling ka ng 10 sakong mais o kaya ng trigo, binabawasan niya. Kinukuha niya yung iba. So, nalaman ito ng dalawang estudyante na si John at Alan. So, gusto nilang maghiganti kay Simkin. Sa paanong paraan? So, pumunta sila sa bahay ni Simkin at kinuha nila yung loob ng asawa at anak ni Simkin. At syempre, may ginawang hindi maganda. Okay, yung asawa niya doon sa isang estudyante at yung anak ay doon naman sa isang estudyante. Nagsiping po sila. So, galit na galit si Simkin sa ginawa ng dalawang lalaking to. So, pagising niya sa umaga, gagantihan niya sana, sasaktan niya yung isang kolehiyo or estudyante. Pero ang nasaktan niya ay ang kanyang asawa. So, ang lesson po ng kwento na to ay yung gumagawa ka ng hindi maganda, nandadaya ka, nanloloko ka sa kapwa mo. So, anong mangyayari? So, doble pa or hindi lang doble. Naniniwala kasi ako sa karma eh. Pag may ginawa kang hindi maganda sa isang tao, mangyayari din yun sa'yo at triple pa yung ganti. Kung hindi ka man mabigyan ng kaparusahan dito, si Lord na ang bahala sa'yo. Share ko lang kasi merong mga tao na hindi nakapag-aral, no read no write sila before. So, yung lolo ko, hindi siya marunong magsulat, hindi siya marunong pumirma, thumb mark lang lagi. So, ang nangyari, meron silang mga lupain and binabayaran yon ng pamilya namin na nagbabayad sila ng tax. Pero in the end, nasa kanila ang titulo, pero iba na pala ang nagmamay-ari. Nabenta na pala ito. So, paano nangyari, di ba? So, may mga ganong kaso na nandadaya talaga, ginagamitan ng pera para makuha ang isang bagay. Pero alam nyo, ang daming nangyayaring hindi maganda dito sa atin. Even especially sa mga maliliit na tao na hindi nakapag-aral, lalo na yung mga gullible, mga mababait, okay, naaabuso sila. So, dapat pag tayo magpaabuso. At dapat naman, maisip din ng mga manloloko na darating din yung time na maluloko din sila. Tulad nung nangyari dito, si Simkin, na daraya siya, kinukuha niya yung ibang trigo, yung ibang mais. So, ang nangyari, ginantihan siya sa ibang bagay. So, wag po tayong manloko. Wag po tayong mandaya sa kapwa natin. Tayo po ay magtulungan. Kasi naniniwala ako kung bawat isa sa atin magtutulungan, yung uumpisahan po natin sa ating mga sarili, magiging maganda po hindi lang ang Pilipinas, ang buong mundo. Magkakaroon po tayo ng kapayapaan, ng peace of mind. Alam niyo yun, ang sarap sa pakiramdam na tumulong ka, hindi ka nakasakit ng ibang tao, hindi ka nandaya, makakatulog ka ng mahimbing. Ewan ko lang, bakit ganun, no? May mga tao na nandaraya sila, pero maayos naman yung tulog nila. Nakakagala pa nga sila sa iba't ibang mga lugar eh. Tapos, nakakapagpatayo pa sila ng mga mansion nila. Pero hindi nila naisip na ang daming mga
taong nagugutom at walang makain. Ang daming makikita mo, ang daming nakatira sa kalye, humihingi ng pera, ng pagkain. Nung nagbiyahe ako, magmula Pampanga to dito sa pinuntahan ko, yung iba, inaagaw na talaga yung pagkain mo, umiinom ka tapos sasabihin sa akin na yan, ganyan. Akyat sila sa mga sasakyan, hingi ng pagkain, ng lilimos. So, pahirap ng pahirap yung buhay. Hindi katulad dati na isa ang Pilipinas sa mayaman na bansa. Totoo yun. Mayaman pa tayo sa Korea. Pero ngayon, ano nangyari? Dahil sa nagtutulungan sila at hindi sila ganid sa pera or kapangyarihan. Kumbaga, naisip nila na mag-share kung ano man ang meron sa kanila para mapalago nila ang kanilang mga yaman. Doon na nagkaroon ng mga iba't ibang mga factories at nag-hire na sila ng iba't ibang mga mga Pilipino, okay, hindi lang Pilipino, mga Mongolian, mga Pakistan, sa kanilang sa kanilang bansa. So, sana mangyari din sa atin yun, na magtulungan tayo mga Pilipino, kasi sino ba ang makakatulong sa atin kundi tayo din, di ba? So, magtulungan po tayo, magbigayan po tayo, wag po tayong magnanakaw, wag po tayong ganid sa pera at sa kapangyarihan. Love, love, love lang po tayong lahat. Sana po may natutunan po kayo sa gabing ito at sana may apply din po natin sa bawat isa ang mga lesson na ito, mga kwentong to na totoo naman talaga na nangyayari sa totoong buhay. And yun lang po, and God bless you all. Bye!